kinabukasan ng bayan. Tayo ang susi sa pag-unlad ng ating bansa. E paano natin yan masasabi, Ayosha? Eh wala nga tayo kompletong ambag sa lipunan. Oo nga, hindi tayo magtatrabaho o nagmamalit ng inis. Pero tayo ang susunod na henerasyon. Kaya sa atin ang kinabukasan. Siya, mukhang may iniisip ka. Halika ka, mag-usap tayo sa tayo. Oo nga, sir eh. Sir, naniniwala ako na mahalaga ang papel ng kabataan. Pero hindi ko maipaliwanag ng maayos. So, alam mo, Chia, bago natin maintindihan ang ating papel sa hinaharap, kailangan nating kilalanin ang mga taong bumubuo ng kasalukuyan. Bakit hindi mo sila kinausap? Baka doon mo makita ang sagot. Sino po ang mga dapat kong tanungin? Ang mga guro, mga magsasaka, mga negosyante, driver, at iba pa. Sila ang mga haligi ng ating lipunan. Class, ang ating talakayin ngayon ay tungkol sa profesyon. Ito ay ang iyong gustong gawin or pangarap nyo para sa iyong kinabukasan. Sa class, anong gusto niyong profesyon? Ma'am, gusto ko maging doktor. Ma'am! Gusto kaming guro! Katulad ninyo! Ma'am, ako ma'am, pulis. Pulis. Ma'am, paano niyo po nagagawang magturo ng ganun na sigasi kahit na maraming hamon sa edukasyon? Alam mo, Iha, kung bakit tuturuan ko ay ang potensyal na magiging guro. Ang edukasyon ay ang unang hakbang sa pagkakapangalan. Ma'am, hindi po ba kayo napapagod? Napapagod din. Pero kung makita ko mga batang ito magtuto at mangarap, yun ang maligay sa ating oras. Sige ma'am, mauna na po ako ha. Salamat po sa oras niyo. Sige, Iha. Araw-araw po ba kayo nagbubuka ng lupa? Oo, siya. Ang lupa ang buhay namin. Pero dito nanggaling ang kitain natin. Hindi po na mahirap yung trabaho niyo. Mahirap, pero kapag naisip ko, mabubuhay pala yung pagkain ko niya. Nawawala ang pagod ko. Ano po ang hirap ang malaking Marami, panahon, presyon ng tingin, minsan, at ang kulangan ng suporta. Pero dapat namin pagtutuloy para sa bansa. ang lakas na pala ng kontribusyon sa bayan. Kaso, kailangan ko na po manisin. Mauna na po ako. Salamat sa Salamat ha. oras niyo. Kuya Ken, magkano ang siko? Ako, 20 pesos na lang. Isa po. Salamat. Magandang araw po, Kuya Ken. Pwede po ba kayo makausap sandali? Oo naman, Iha. Ano ba maitutulong ko sa'yo? Gusto ko lang pong malaman kung paano itong maliit niyang negosyo nakatutulong sa pangunlad ng ating bayan. Alam mo, Iha, ang itong mga maliliit na negosyo ay nakakatutulong ng pagbigay ng trabaho sa ating mga tao sa komunidad. Bukod dito, tinutulungan din natin na suportahan ang mga lokal na ating bilihin sa bayan. Pero hindi po ba mahirap yung pagkipagkompetensya sa mga mas malalaking tindahan? Mahirap talaga, Iha. Pero ang mga personal na relasyon natin sa ating customer ay kabilang na din sa ating kalidad. Depende lang ito sa aming servisyo na magiging puhunan din namin. Sige, salamat po sa oras niyo. Pabili na lang din po ng isang cellphone. Sige, Iha.
Thank you po. Kuya Andre, pwede po ba kitang makausap habang bumabiyahe tayo? Sige, walang problema. Ano ka pag-uusapan natin? Kulang pong malaman kung anong naitutulong ng trabaho niya sa bayan. Bilang isang rakal driver, ako ang nagiging tulay sa mga tao at kanilang mga destinasyon. Kami ang naghahatid sa mga estudyante sa kanilang paaralan, mga empleyado sa kanilang trabaho at mga mamimili sa palengke. Sa ganitong paraan, nagiging konektado ang bawat isa sa Napansin ko nga komunidad. po na halos lahat ng mga tao dito umaasa sa rakal bilang transportasyon nila. Tama ka dyan, lalo na sa mga lugar na hindi naaabot ng mga jeep or bus. Kami ang maaasahan kahit sa makikitid na kalsada. Kaya nang pumasok para pamaghatid ng pasahero. Masahawal po ba kayo na nanakaharap sa inyong trabaho? Oo, marami. Tulad ng pagtaas ng presyo ng gasolina, mga traffic at minsan mga pasaherong hindi nagbabayad ng tama. Pero kahit ganun, tuloy pa rin kami sa pagbiyahe. Kailangan kami ng komunidad. Sa tingin niyo po, ano po yung pinakamahalagang contribution ng rakal sa ating komunidad? Maliban sa paghahatid ng mga tao sa kanilang papuntahan, nagbibigay din kami ng kabuhayan sa maraming pamilya. Marami sa amin ang umaasa sa paglarakal para maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod pa dyan, nagiging bahagi rin kami ng buhay ng mga pasahero. Nakikinig sa kanilang mga kwento, nagbibigay ng payo at minsan nagiging kaibigan na rin. Salamat po Ngayon, naiintindihan ko na yung pamakanan ng trabaho niyo. Walang anuman niya. Magandang umaga rin po Oo naman. Ano ba mapainilingkod ko sa'yo? Gusto ko lang pong malaman kung paano nakatutulong yung trabaho niyo sa ating komunidad. Bilang isang taglinis ng kalsada, sinusiguro kong malinis at maayos ang ating paligid. Ang kalinisan ay mahalaga upang maiwasan ang mga sakit at babigay ng kaayusan sa ating komunidad. Kapag malinis ang kapaligiran, mas naging maganda ang ating pakiramdam at mas nakaganap sa araw-araw na gawain. Mukhang aga-aga niyo po nagsisimula kada umaga. Ano po ba ang mga hamon na kinakaharap niyo? Tama ka, Iha. Madalas nagsisimula ako bago pagsumikat ang araw para masimulan agad ang paglinis habang naglinis pa ang paligid. Isa sa mga hamon ay ang mga basurang pinanakot kung saan-saan. Sa tingin niyo po, ano po kaya ang pinakamahalagang kontribusyon ng mga tagalinis na katulad niyo sa ating lipunan? Aliban sa pagpapanatili ng kalinisan, kami rin ay naghahalimbawa para magtapon ng basura sa tamang lugar at pagkagaraan at kapaligiran. Ang simple sa pawalis ay may nag-epekto sa kabuuang imahe ng ating komunidad. Maraming salamat po, Aling Ulan. Malaki po yung naitulong niyo sa amin para mas naunawaan ko yung kahalagaan ng trabaho. Walang anuman, Iha. Masaya akong katulong. Sana maging inspirasyon ito sa iyo at sa iba ang mahalaga ang kalinisan ng ating paligid. Salamat po, Paalam nyo. Alam. Gandang araw sa inyong lahat. Nais kong ibahagi ang aking mga natutunan mula sa mga kahanga-hangang tao kamakailan. Sila ang mga tahimik na bayani ng ating komunidad. Una, may nakilala akong isang guro. Sinabi niya na ang edukasyon ang susi ng magandang kinabukasan. Bilang guro, tungkulin niyang hubugin ang isipan ng mga kabataan. Sunod, may nakilala akong isang magsasaka. Ayon sa kanya, ang kanilang trabaho ay nagbibigay sa atin ng pagkain araw-araw. Kung wala sila, paano na ang kapagkainan ng bawat pamilya? May nakilala rin akong isang may-ari ng maliit na negosyo. Ayon sa kanya, ang mga maliliit na negosyo ang nagbibigay buhay sa ating komunidad at nagpapalakas sa lokal na ekonomiya. Isang driver din ang aking nakausap.
Sinabi niya na sila ang nagdadala ng mga tao sa kanilang pupuntahan, nag-uugnay sa bawat isa sa komunidad. At panghuli, isang tagalinis ng kalsada. Para sa kanya, ang kalinisan ng ating paligid ay mahalaga upang maiwasan ang sakit at magbigay ng kaayusan sa komunidad. Sa aking mga panayam, natutunan ko na ang bawat isa sa kanila ay may mahalagang papel na ginagampanan sa ating lipunan. Sila ang mga tahimik na bayani na nagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan at kaunlaran sa ating komunidad. Sa susunod na makita natin sila, sana'y may pakita natin ang ating pagpapasalamat at pagkilala sa kanilang mga kontribusyon. Maraming salamat po.